Lately, napapadala sa mga viral posts sa social media na nagpapakita ng nasusunog na sasakyan. And as a car owner, medyo alarming ang mga ganyang videos. Of course, ayaw nating maranasan yan. Kaya naman minsan, mapapaisip tayo kung ano-ano ba ang mga usual causes ng vehicle fire para na rin maiwasan natin. At kung makakatulong ba ang pagbili at paglalagay ng fire extinguisher sa loob ng kotse. Good day! This is Chan of Chan Limited Life for today. Pag-uusapan natin ang car fire extinguisher. Kailangan ba talaga natin maglagay nito sa kotse? Kung sakali, anong klase at size kaya ang pwedeng bilhin? At most importantly, magkano naman kaya ito? Lahat ng yan at marami pang iba. Pero bago natin simulan mga ka-Chanli, eto muna! Hindi ko ma-imagine ang aking mararamdaman kapag nakita ko nasusunog ang pinaghirapan kong sasakyan. Kahit na sabihin pang may insurance coverage naman, for sure, iba pa rin ang kirot pag nakita ng mga mata ko na tutupok ang ilang taon kong pinaghirapan. Kaya naman, importante na ma-identify natin ano-ano ba ang mga usual causes ng fire sa kotse. Para kahit papano ay maging aware at mas maging maingat tayo para ma-minimize ang chance na masunog ang auto natin. Napakaraming pwedeng maging dahilan ng apoy sa kotse. Pero, mag-focus tayo sa 3 common causes ng fire sa auto. Number 1. Fuel system leaks. Ang leak o taga sa fuel system ang most common cause of vehicle fire. Kaya naman, making sure na properly maintain ang kotse will lessen the chance ng pagliyab sa fuel system nito. Kapag may napansin tayong amoy gas sa loob o paligid ng kotse, hanapin at i-fix agad natin ang leak para di napagmulan pa ng sunog. Number 2. Electrical system failure. Yung usual lead-acid battery charging cycles ay pwedeng pagmula ng explosive hydrogen gas na posibleng mag-build up sa engine bay. Ganon din yung electric current galing sa battery plus faulty wiring sa kotse ay pwede rin pagmula ng spark na posibleng kasunog ng vehicle. Yung faulty electrical wiring ay hindi lamang limited sa engine bay. Kasama rin dyan yung wiring sa iba pang parte ng sasakyan. Kaya doble ingat tayo sa mga aftermarket accessories na kinakabit natin sa kotse. Siguraduhin quality at pasok sa standard ang mga ito. Reputable ang shop at skilled and knowledgeable ang mga installer nito. Number 3. Spilled fluids. Engine oil, transmission fluid, gasoline or diesel fuel, power steering fluid, brake fluid, and even engine coolant or flammable. Yes, yung mga fluids na nasa engine bay ng kotse can catch fire if their lines, hoses, or reservoir take a hit. Kaya let's make it a habit na i-check at i-make sure na walang taga sa mga yan for our safety. Malaking bagay ang weekly o if kaya, daily visual inspection ng fluid levels. Before we jump directly sa fire extinguisher, pasadahan muna natin ang fire triangle at basic classification of fires. Importanteng maintindihan natin ito kasi hindi one size fits all ang fire extinguisher. May specific fire extinguisher para sa specific kind of fire. Fire triangle. The fire triangle illustrates the 3 elements a fire needs to ignite. Ang heat, fuel, and oxidizing agent na usually ay oxygen. Typically, nagkakaroon ng fire when the 3 elements mentioned are present and combined in the right mixture. Please note na pwedeng i-prevent o extinguish ang fire by removing any one of the 3 elements sa fire triangle. Ang heat, fuel, or oxygen, at dyan nga sa 3 elements umiikot ang basic concept sa pagbuo at pag-apula ng apoy. Classifications of fires. Fires are classified in 5 groups: A, B, C, D, and K. Class A fires are fires involving common combustibles like wood, paper, fabric, and most kinds of trash and plastics. These fires are the most common type of fire encountered in various settings. Class B fires
are fires involving flammable liquids such as gasoline, oil, grease, and alcohol. Class C fires are fires involving energized electrical equipment such as wiring, motors, machinery, and others. Class D fires are fires involving burning metals such as magnesium, titanium, and lithium. Class K fires are fires involving fats such as used in deep fat fryers, kadalasan sa mga restaurants naman ito. Before we continue, kung may questions, suggestions, or clarifications kayo tungkol sa content natin today, pakipost lang sa comment section ng video na to. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang bell icon sa ating Limited Life YouTube channel, TikTok at Facebook page para updated ka palagi sa mga fresh contents natin. Fire extinguisher. A fire extinguisher is a handheld active fire protection device usually filled with a dry or wet chemical used to extinguish or control small fires, often in emergencies. Ni-highlight ko yung mga keywords ng definition ng fire extinguishers to emphasize few things. Una nga dyan ay handheld. Importante na kaya natin hawakan at buhatin ng fire extinguisher. Kaya mapapansin natin na may iba't ibang sukat, laki at timbang ito to cater different users and needs. Sa context ng automobile fire, dapat compact enough ang fire extinguisher para magkasya ito sa paglalagyan natin. At the same time, kaya natin ang bigat nito. Next yung dry or wet chemical. Both wet and dry fire extinguishers create barrier between the oxygen and fuel elements. Remember, yung kaninang nabanggit natin sa fire triangle na to extinguish fire, we need to remove at least one dun sa 3 elements. At yun nga yung ginagawa ng fire extinguisher. Ang difference nga lang ng dry and wet ay yung laman nito sa loob na either a liquid or a powdery substance. At meron nga yung pinagagamitan, depende sa klase ng apoy na aapulahin. But we will not dig deeper sa details kasi it may bore you. Control small fires. Usually, ang fire extinguishers ay para sa maliliit o nagsisimulang apoy lamang. Sa context ng fire sa kotse, goods ito to control small car fires para hindi na lumaki pa, para ma-minimize ang damage kumbaga. Or wag naman sana, in case magkaroon ng accident at maipit ang isang pasahero sa loob at magkaroon ng apoy sa kotse, a fire extinguisher will give us more time to rescue and retrieve the person. Finally, the word is emergency. Literally, for emergency purposes lamang ang fire extinguishers. Huwag natin paglaruan ito kasi it may cause harm than good at the same time. Alamin natin kung paano ito gagamitin in case kailanganin. Kaya better na we have this readily available and accessible. Fire extinguishers can be a small but important thing sa kotse natin. It can save lives and property by putting out a small fire or suppressing it hanggang sa dumating ang fire or rescue department. And for cars, ang ilan sa mga recommendations ay ang ABC Dry Chemical Fire Extinguisher, AFFF Fire Extinguishers, and HFC 236FA Fire Extinguisher. It can smother majority of fire sa kotse na usually ay pumapasok sa Class A, B, and C fires. Make sure lang na compact enough ang bibili natin para magkasya sa glove box o ma-mount sa ilalim ng passenger seat para the driver can easily pull out the fire extinguisher and use. Wag na wag nating ilalagay sa ilalim ng driver seat ang extinguisher, lalo na kung hindi ito mounted kasi baka gumulong-gulong at bumara ito sa car pedals. Napakadelikado niyan. Fatal din yan if hindi properly mounted in case of car crash. Another possible location ay sa trunk ng kotse. Kasi in case of emergency, most likely, lalabas din tayo sa auto kaya kinukonsider din ang trunk na accessible. Pero, it will take more time versus if nasa loob ang extinguisher, pero less chance naman na lumipad ito sa loob in case of car crash. So you decide na lang. Another concern, safe ba maglagay ng fire extinguisher sa kotse? Ang short answer ng seller ay yes, as long as properly mounted o stored ito. May regular maintenance at most importantly, hindi directly exposed sa sinag ng araw for safety. Also, my recommendation is to purchase a fire extinguisher sa legit suppliers lamang and get the most expensive fire extinguisher na afford o kaya ng budget natin to ensure the best possible quality.
Yung nabili ko sa Ace Hardware ay 1,299 pesos na ABC Dry Chemical Fire Extinguisher, which I think is reasonably priced naman. Merong mas cheaper option pero I think mas good sa akin yung Palmer na brand. Dama ko naman yung difference sa build quality na nakakadagdag sa peace of mind. 1 kilogram lang din ito na sakto lang ang bigat for me. Kaya wag na tayo magtipid ha, matagal naman natin pwedeng gamitin yan. At sana hindi natin kailanganin gamitin. Ayun lang! I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content. Don't forget to like and subscribe sa ating Limited Life YouTube channel and follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli! Drive safely! Ingat!